Ako si Mark at ang kwentong ibabahagi ko ngayon nangyari talaga sa Capiz at hanggang ngayon hindi ko alam kung paano ako nakaligtas. Pumunta ako sa Capiz para dalawin si Lola. Tahimik ang baryo, puro puno ng nyog at lumang bahay. Pero ang pinaka napansin ko, wala man lang aso o pusa sa paligid. Sabi ko kay Lola, "La, bakit parang walang hayop dito?" Saglit siyang tumingin sa akin at ang sagot niya, "Hindi tumatagal dito ang mga hayop, apo. May naaamoy sila." Kinilabutan ako pero hindi ko pinansin. Nung gabi, nagkumpulan ng mga kapitbahay. Tahimik sila, parang may itinatago. May isang matandang lalaki na nagsabi, "Huwag kang lalabas paghating gabi, lalo na kung may buntis sa paligid." Hindi ko alam kung bakit niya sinabi yon hanggang sa marinig ko ang unang sinyalis. Pagdating ng madaling araw, nagising ako sa kalmot sa bubong. Tik tik, tik tik, tik. Hindi ito pusa, hindi ibon, mabigat, parang may gumagapang. Idinikit ko ang tenga ko sa dingding. May narinig akong mabagal na paghinga. Malalim, gutom, at doon ko unang naisip, hindi kaya aswang? Sa kabilang bahay, nakatira ang buntis na si Aling Rosa. 8 buwan na ang tiyan. Lagi siyang dinadalaw ni Lola at halatang pinoprotektahan. Sabi niya, "Apo, hindi ligtas si Rosa sa ganitong gabi. May naaamoy ang mga yon." Kinabukasan, sinubukan kong kalimutan ang narinig ko. Pero kinagabihan, mas malakas ang tunog. Hindi nakalmot. Parang may nilalapag na mabigat na katawan sa bubong. Sumilip ako sa labas. Madilim, walang hangin. Pero sa bubong, may aninong gumagalaw. Mahaba ang mga braso, kulot ang buhok, at ang amoy. Parang dugo na may halong nabulok na bawang. Natakot ako. Hindi iyon tao. Biglang may sumigaw, si Aling Rosa. Tumakbo ako kahit sinabi ni Lola na wag. Pagdating ko, may nakadungaw na nilalang sa bubong niya. Payat, parang tuyot ang katawan. At mula sa bibig nito, may mahabang dila na parang ahas na bumaba sa bintana ni Rosa. Bumato ako ng malakas. Tinamaan ko ang nilalang. Lumingon ito sa akin. Ang mga mata, mapula at gutom na gutom. Tumalbog ito papunta sa gubat at naglaho. Si Rosa ay buhay, pero nanginginig. Akala ko papagalitan ako ni Lola dahil lumabas ako. Pero mas kakaiba ang reaksyon niya. Hindi siya galit. Hindi rin siya proud. Natakot siya, hindi sa aswang, kundi sa akin. "Apo, hindi mo sana ginawa yon," sabi niya. Hindi ko naintindihan ang ibig niyang sabihin hanggang sa sumunod na gabi. Habang nakahiga ako, narinig ko ulit ang tunog sa bubong. Pero hindi tiktik, hindi paglapag, kundi boses. Maaark, hindi iyon boses ng tao. Parang nanggagaling sa lalim. Biglang pumasok si Lola. "Apo, kailangan na nating mag-usap." Umupo siya sa tabi ko, hawak ang kamay kong nanginginig. "Apo, hinahanap ka na niya." "Ha? Sino?" Lumuluha si Lola habang tinatakpan ng bibig, parang nahihirapan sabihin ang totoo. "Ang nilalang na yon, kapatid ko siya, tito mo." Para akong natulala. "At ang sumpa sa pamilya namin, kung sino man sa amin ang unang makakita ng tunay niyang anyo, kukunin niya. Kapalit ng buhay niya." Tumulo ang luha ni Lola. "At nakita mo na siya, apo." "Lala, anong gagawin ko?" "Hindi ka pwedeng tumakbo," bulong niya. "Dahil pamilya mo siya." Biglang namatay ang ilaw. At mula sa likod ni Lola, 2 mapulang mata ang dahan-dahang bumukas sa dilim.
At doon ko na-realize, hindi pa ito tapos. Hinahanap pa niya ako.